Nagrereklamo po ang ilang residente ng ilang lugar sa Maynila at Pasig. Ang lalaki raw at masakit mangagat na mga lamok sa kanilang komunidad. May payo naman ang Research Institute for Tropical Medicine o RITM para mapuksa ang mga pesting lamok na ito. Mula sa Maynila, nakatutok live si Dano Tingkungko. Dano. Higan ni Ridadaing ng mga taga-Tondo, Maynila, ang dami ng mga lamok na ang laki raw kakaiba sa kanilang nakasanayan. Paglilinaw ng Department of Health, wala naman daw problema sa mga naturang lamok, pero importante pa rin daw ang iba yung pag-iingat. Isang buwan na raw pinuputakte ng lamok ang mga tagagagalangin Tondo, Maynila. Pero nag-aalala ang mga residente sa dami at laki ng mga lamok. Pagka nasa baba kami, pagpasok, kahit saan maupo, ang lamok. Kung makakagat siya, talagang masakit. Nakapantal. Ay, ang dami po kuya, mga anak ko rin. Ayan kuya, ang dami. Pagka nadaanan ka sa tenga, umuugong yung ng lamok. Nadalan. Ang napansin daw nila tuwing alas 5 ng hapon lumalabas sa mga lamok. Sa isang compound, nakita nga namin ang mga patay na lamok sa mga lalagyan ng tubig. Wala raw supply ng tubig sa kanila kaya sila nag-imbak. Pero nila, nauubos naman daw agad ang tubig kaya hindi pwedeng tambayan at pangitlogan ng lamok. Oo yan, ganyan kalalaki. Ano nga natutulog pag ganito? Nakakumot, maski mainit. Kaya, tingnan nyo to. Ito ba yun? Yan, malaki yun. Ganyan. Oo, ganyan kalalaki yan, sir. Pag dumapo ka sa second, sakit ka agad sa balat eh. Buti na lang daw at wala ni isa sa kanilang tinatamaan ng dengue. Pero nangangamba pa rin daw sila. Siyempre, kinakabahan kami, mamaya may dengue na yun. Wala raw sa gabi lamok na dengue. Hindi na naman natin sigurado eh. Meron sa mga bata kasi, di ba, marami rin nababalita na marami na dengue, di ba? Nakakakilabot ang dami ng mga lamok sa bahay ni na Yus Cooper Jake Jose sa Barangay Canyogan, Pasig City. Ang pinggang pinahira ng mantika, tad-tad ng lamok. Sa kabarangay nilang si Chini Marin, panay lamok din ang takip ng kaldero. Hinala ng mga taga-barangay Canyogan, dumarami ang lamok dahil sa pagbaba na level ng ilog malapit sa kanila. Para makasiguro, dinala namin sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM ang mga nasalok na lamok. Sabi ng RITM, ito pa rin daw ang mga dating lamok na ating nakikita. Mga lamok na nakolekta nyo ay Culex quinquefasciatus or they are commonly called yung common household mosquitoes. Kung sa risk ng diseases, wala tayo. Pero since kumakagat siya sa tao, nagbibigay siya ng discomfort. Payo ng DOH, maglinis ng paligid para di dumami ang lamok. Isang indikasyon ito yung pagdami ng mga lamok na may problema sa kapaligiran. Meaning, maaring may problema sa kalinisan, ay nagpapabaya na naman sa mga tubig na nakakalat sa paligid. Ilang sakit ang maaaring kumalat dahil sa kagat ng lamok. Una na riyan ang dengue. Pero base sa datos ng National Epidemiology Center ng Department of Health, lubhang mas mababa ang naitalang dengue cases sa bansa nitong Enero kumpara sa mahigit 10,000 kasong naitala noong isang taon. Bukod sa dengue, maaari ring kumalat ang sakit na chikungunya dahil sa kagat ng lamok. Noong isang taon, umabot na mahigit 1,000. 600 kaso ng chikungunya ang naitala sa bansa. Para naman makaiwas sa sakit, sabi ng DOH, magsuot ng long sleeves at gumamit ng mosquito repellent. Huwag din daw kamutin ang kagat ng lamok. Pero pag lumaki at nagkaroon ng secondary infection o kaya'y nilagnat pagkatapos ng 48 hours, dapat daw magpatingin agad sa doktor. Igan dito sa Tondo, ang karaniwang panlaban ng mga taga rito sa lamok ay katol. Katulad na itong hawak ko ngayon. Pero sabi ng RITM, kung yung mga dengue carrying mosquito ay madalas mangitlog at manatili sa mga malinis na stagnant water, ang mga common household mosquito naman na problema ng mga taga rito ngayon, mahilig naman daw sa maruming tubig. Kaya importante pa rin daw na maglinis-linis sa paligid. Igan? Maraming salamat, Dano Tingkungko.